kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. Manonood na naman po tayo ng balita, pero bago natin i-play ang main issue, gusto ko pong ipakita sa inyo para naman kahit papano magising kayo. Alam ko naman ng mga DDS, syempre tayo, alam naman natin meron tayong mga utak. Pero doon sa mga taga-kapila, hindi natin alam kung anong pag-iisip meron sila. Pero malay mo sa video na ito, mapakinggan nila at mabuksan ang kanilang kaisipan. Galing kay Row, ano ba nakalagay dito? Kay Pau MTV Rides. Yan. Shoutout sa iyo, kuya. Panoorin natin itong sinabi mo. Baka naman kahit papano, isisi na naman nila sa Duterte. Palike po ng video ating mga kapatid dyan. Okay, i-play na hoon natin ito. Ito muna. Pilipinas gising, hindi bumababa yung presyo ng gas, wala ng gera. Yung charges ng Meralco, ang daming additional fees, doble na. At ang Meralco may utang na 30 billion sa taong bayan nung last 2021, nakalimutan na. Yung flood control, wala pa ding nakukulong. Nakakalimutan na natin yung mahahalaga. At kung titignan nyo kung ano yung binabalita nila, puro mga nonsense at walang kwenta. Tignan nyo yung mga page ng mainstream media ngayon. Walang bumibili ng school supplies, asong nawawala, nahanap na, pusa, nasagasaan. Ano po pakialam mo kung yung waling-waling national orchid na? Diba, no? Pero yung dami palang problema ng ating bansa, tapos kailangan unahin talaga ang national orchid. Diba? Pilipinas kung mahal, tapos ikaw BBM ka pa rin. Wow, ang saya mong kabaldi. Tuloy tayo mga kapatid. Senadong magulo na hindi maintindihan. Nililin lang at dinidistract na tayo para makalimutan natin yung mahalagang bagay. Kaya binibigyan tayo ng balita na wala namang epekto. Sa gas, yung ibang bansa balik na sa dating presyo nila. Yung sa atin, nasa 90 pa din. Meralco bill na ang daming hidden fees. At nadagdagan yung singil nila kahit same lang naman ang kilowatt per hour yung nakokonsumo mo. Ang sakit. Flood control na nalimutan na, may bagong issue na naman kayo. Anong gagawin natin ngayon? Yan nga ang gusto nila. Para po siguro mapanagot na lahat, kailangan po talaga mapabagsak nila daw si Duterte. Ganyan po ang ating bansa ngayon. Kahit ano pong pagpapalin lang po nila, ay naputol. Pasensya na. Ito na mga kapatid, i-play na po natin ito. Dire-diretso na po tayo galing sa balitang Pinoy TV na mayroong title na wala na, finish na, shock lahat, nakakapasok lang, breaking news, Tulfo Brothers booking dito. Alam nyo, nasira yung Tulfo, no? Dati kasi, nung nasa nasa mga telebisyones, no? Mga newscaster, talagang bilib ako. Pero ngayon po maleta lang ata katapat nila. No? Okay, i-play na ho natin ito. Anong meron? Ito ang ebidensya, booking ang mga Tulfo Brothers. Tanong yan para sa akin. Itong si Erwin Tulfo, yan, sirang-sira na talaga. May video po akong ipapakita sa inyo kung saan nagpapatunay na yun po, ipapakita natin yan mamaya. Pero bago natin ito itatalakay lahat, ay mag-like muna at mag-share sa mga nanonood ngayon. Importante yan para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang talaga po ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Narito ang Balitang Pinoy TV. At marami po ang ating pag-uusapan ngayon, no? Unang-una, ito pag-usapan natin itong NBI, no? Handa na NBI. May balita na imbestigahan itong si Mike Defensor at handa na raw itong arestuhin. At nagpalabas rin ng video itong si Mike Defensor kung saan ay sinabi niyang bobo yan si Matibag. So sinabihan siyang bobo, ngayon ididemanda si Mike Defensor o kung ano pa man ang maiisip nila na pwede nilang idemanda basta kumakampi sa tama. Tama po ba yun? Ako'y nagtatanong lamang. Malalampot ang inyong mga ilong. Ibig kong sabihin, konting salitaan lang kayo, magdidemanda na kayo. Hawak na hawak talaga ninyo ang mga kapangyarihan. Kitang-kita naman at hindi kami mukhang anga.
Grabe, ako, nadidismaya talaga ako sa gobyerno ngayon. Napakadali, napakalambot ng kanilang mga ilong para magdemanda agad. Mamaya ano ba ang dahilan bakit arestuhin nila si Mike Defensor? At alamin rin natin yan kung ano yung rest back ni Mike Defensor. Mamaya at ito, Ang tindi, si Romualdez na halos bukang bibig na ng mga ibang politika. At sinabi na rin ni Ombudsman na parang hindi naman na-arrestuin, parang magkakaroon ata ng supina ba yun, tawag doon. Pucha, magpasa hanggang ngayon, hayahay ata si Romualdez. Tama ba Romualdez? Romualdez, di ba? Si Saldico. At kung sino-sino pa mga nakatanggap ng maleta, di umano. Tapos ngayon si Mike Defensor, ay, tangin na talaga. Pilipinas kong mahal. Binuburara na tayo. BBM pa rin yung mga iilang walang utak. yakto pag-usapan rin natin itong si Ramon Tulfo na alam nyo naman na sirang-sira na yung pangalan ng mga Tulfo ngayon. At isa sa mga nakasira dito sa pangalan ng mga Tulfo ay mismo yung kapatid nila na si Ramon Tulfo. Siniraan niya ng siniraan itong si VP Sara. Okay, mamaya alamin natin kung ano yung sinabi ni Ramon Tulfo at magre-react tayo dyan sa ating opinion. Okay? Pag-usapan rin natin itong si Erwin Tulfo. Yan, sirang-sira na talaga. May video po akong ipapakita sa inyo kung saan nagpapatunay na wala talagang mga prinsipyo itong mga Tulfo, especially itong si Erwin Tulfo. Dahil sa politika, nag-iba na ang ihip ng hangin sa kanya. Ang kanyang prinsipyo, yung dating mga sinabi niya kay Kiko Pangilinan, wala na, nabubura na. Yung mga kinain niya yung sinabi niya, no? Di ba kahit si Risa Hontiveros, pinagsalitaan niya rin? Tapos naalala ko pa, may kumakalat pa na video about dun sa PhilHealth, bawal daw magbigay ang mga opisyal sa gobyerno. Tapos pinapakita dun yung video si Risa Hontiveros, nagbibigay. Ang galing. E di syempre, yung mga ibang kababayan natin, baka akalain nila, galing yun kay Risa Hontiveros. Ganun, di ba? Kasi kaalyado na sila napupolitika na. Mamaya, pag-usapan rin natin yan. Yes. At ito, nakakahiya po itong ipinakita ng isang netizen, no? Vinidyo pa nila ang isang parang flood control o parang irrigation yata ito, no, sa Mabini, Kayakay, Bohol, no? Na di umano kabago-bago pa lang last week na tinurn over ito ni BBM. Pero ipinakita niya na kahit kamayin mo, madudurog yung semento. Abangan nyo. Naalala ko nga si BBM, ginanon lang din yung hollow blocks na siya na mismo nagsabi, walang flood control no? Pero magpasa hanggang ngayon, sino nakulong? Si Jinggoy. Gago, di ba? Kaya magandang talakayan yan. Mga kapatid, palike po ng ating video para tuloy-tuloy din. Kasi ipapakita ko sa inyo mismo yung video niya. At ito, ang dami nga nating pag-usapan ngayong araw na ito Ang kampo po ni VP Sara, itong si Attorney Powa, ay in-interview ni Ted Filon, no? Ang kampo ni VP Sara ay maghahain ng komento sa hiling ng prosecution na buksan ang BIR box. Yan, patungkol dyan sa BIR box na yan. Kung ano-anong drama. Buksan na nila para makasuhan sila. Yung box, no? Talagang effort sila na talagang sabik silang mabuksan na yon. Buksan nila, di ba? Takot din sila Tagal na yan Hindi nyo pa buksan, di ba? Ang masama niyan, binuksan na nila, na demanda pa sila, tapos wala naman palang kabutuhan yung nasa box. Na demanda pa. Tapos malinis naman pala ang record, no? Yun ang mangyayari sa kanila. Kaya ayaw din nilang buksan. Nito mga prosecutors na ito, no? Alamin natin at sasagutin yan ni Attorney Powa. Dito lang yan sa Don Mar TV at tayo po magbibigay ng reaction opinion patungkol diyan. At heto po, nagkagulo doon sa dito sa Gaizano Mall, okay? Kung saan si VP Sara po ay ng grocery doon at nakalinya po si VP Sara. Dito mo talaga makikita kung gaano kamahal ng taong bayan itong si VP Sara. So alam niyo, pwede naman siyang mag-utos, mag-grocery ka doon Pero hindi siya pa talaga ang pumunta, no? Yun po, papakita natin yan mamaya. Pero bago natin ito itatalakay lahat, ay mag-like muna at mag-share sa mga nanonood ngayon, Importante yan. No? Importante yan. Ganyan po. Yung mga confidential funds na yan, dito yan ginagamit. Okay? So my point, si VP Sara, kulang po ang gobyernong Marcos ng mga ganito. Pero tingnan nyo, totoo ba? Kasali ba? Totoo ba? Nagtatanong lang tayo, totoo ba na itong si Ramon Tulfo? Di umano
Sabi ng mga 18 ex-Marines, di umano, kasali daw, di umano itong si Ramon Tulfo na tumatanggap ng maleta. Di umano Ano sabi ni Ramon Tulfo? Napaka BO naman itong si BP Sara. Anong kinalaman ng intelligence gathering sa krimen na naganap sa isang paaralan? Kaya, parang attack dog na rin ito ni Bongbong Marcos. Kaya nga eh. Siguro baka nagpaparamdam yan, uy, kayo-kayo lang ang merong Siguro lang ito'y vision ko lamang. Kayo-kayo lang ang merong maleta Kailangan ako rin tatahol. Aw. No. Basahin natin ang sinabi ni BP Sara para magkalinawan tayo. This strategy also exposed the failure of the government to recognize the importance, may nataga ako sa English, of intelligence gathering and identifying threats before lives are lost. English, kayo na lang kung munawa niya na. Alam niyo naman mahina ako sa English, no? Pero sa pagkakaintindi ko, nag-fail talaga itong gobyerno natin. Sa totoo lang, wala nang takot din yung mga kabataan, no? Sabi ito yung binabanata ni Ramon Tulfo si VP Sara. Napaka-bobo naman nitong si VP Sara. Bobo raw si VP Sara, ha? O baka ikaw yung bobo. Kasi nabugbog ka ni Claudine Barreto. Ang lakas ng tama. Ha? Si Claudine Barreto binugbog to? Ano pa Tulfo matapang? Binugbog to? Ito pala yung may pasapasa. Naalala ko na. Pucha, Tulfo ka, tas binugbog ka ni Claudine Barreto. Pa? Kakalat talaga. Paano dito? Sa sobrang tapang niya, babae lang palang katapat. Ang daming pasikat ng mga to. Wala na. Alam nyo, maiahon lang natin mairaos lang ho natin itong mga kapabayaan ng gobyerno na to. At pagka naupo si BP Sara, sana ipagkaloob ng Diyos at loobin ng Diyos na maupo talaga si BP Sara. Napakaseryoso na po kasi ang nangyayari natin sa atin dito po sa Pilipinas dahil puro na lang korupsyon ang nagaganap. Diba yung intro ko? Yung kanina, yung video, di ba? Tapos na daw pala gera, pero yung gasolina natin, mataas pa rin. At marami pang iba. Yung bigas na sinasabi, 2 taon na lang, o baka more or less, wala na atang 2 taon, tama ba? Yung bigas, pataas ng pataas. Anong kasunod ang nasasabihin ko? Tapos BBM pa rin yung mga makikitit ng Sabi ni Ramon Tulfo, anong kinalaman ng intelligence gathering sa krimen na naganap sa isang paaralan? Diyan mo talaga, ikaw yung bobo. Kaya mas maganda si Sir Don Mara magpapaliwanag dyan, English. Maging mayor ka muna, Ramon Tulfo. Maging vice president ka muna bago mo sabihin. Wala kang alam. Ramon Tulfo, wala kang alam. Baka kung sino pa yung nagsasabing bobo, yung pa talaga. Bobo. Ang kakapal ng mukha mo, nasabihin yan kay BP Sara, ang layo-layo mo sa experience ng isang ilang terminong naging mayor sa Davao at naging presidente ng Pilipinas. Meron kasing alam si BP Sara na hindi mo alam. Yes. Kaya ikaw matanda ka, magpahinga ka na. Huwag ka nang sumali dito sa usaping politiko. Nangingi yan ng engagement para maraming views. Mangangantsaw ka. Hindi ka nakakatulong sa bansang ito. Okay? Nagpapagulo ka lang. Ito yung si Ramon Tulfo ang isa sa mga nagpapatunay na isa sa mga nagdi-divide sa atin sa bansa. Kung wala kang maitutulong sa problemang yan, patungkol dyan sa mga bata na gumagawa ng krimen, tumahimik ka. Correct. Okay? Buti nga may isang VP Sara na tinuturuan itong administrasyong Marcos kung papaano. Pero ikaw, atake ka lang ng atake. Di ba? Matanda ka na pero... Uy, naalala ko dun si Arnold Clavio. Kaya ko lang kinunik kasi rin yun, di ba? Newscaster ba yun? Parang pareha sila. Naalala ko lang kasi kaya pala yung nagtatanggol ngayon. Kasi dati parang alam ko, pagkakaalam ko, ayaw din yung kay BBM noon. Tatalo nga sila dun sa Sulo. Naalala niyo yun? Wala namang Sulo. Pati si Ed Kaluwag ba yun? Basta yun, ng TV5. Shout out kuya, love you. Naalala ko lang si Arnold Clavio na sabi ko, ba't tumatahol to ngayon? Anong meron? Tapos magulat-gulat tayo. Sabi
ng isa doon sa 18 Marines ba yan? Correct me if I'm wrong, ano? Sabi ng ganun, tumanggap daw pala siya. Kaya parang pinagkukunik-kunik ko, putya, nahilot ata ng maleta. Tatanong lang. Arnold Clavio, totoo ba yun? Ako hindi ako naniniwala kasi isa kang newscaster, idol ko eh. Kaya pala parang medyo nagbago yung timpla. Kasi may maleta. Ang vision ko naman dyan, baka naman siya lang yung taga-receive. Vision lang So, yan. bobo ka pa rin. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Yun lang. Kasi, ito pa. Ayan, Ang isang bobo niyang kapatid. Oo. Tingnan nyo ha, gaano kawalang prinsipyo itong kanyang kapatid. Ayan. Pakinggan ninyo. Anong silbi ng batas na yan? Paano ngayon hahabulin ng Estado ang mga minor de edad na 15, 15 anyos ka, di ba? Marami ka nang alam. Nasa 13 kasi first year, 14 second year, 15 third year. Third year high school na ang 15. Marami ng kalokohan ang 15 years old, Senador. Ewan ko ba? Ito yung dati niyang sinabi ha. Yun naman pala 15 years old. Pwede nang makasalot sa lipunan yung ganyan, di ba? Kung naliligaw ng landas. No? Kaya kulang sa aruga. Tungkol po ito sa batas ni Kiko Pangilinan na sobrang palag na palag siya. Ibig sabihin, itong si Erwin, kumakampi talaga doon sa kailangan pag 15 years old, makakagawa na yan ng krimen eh. Parang ipinapalabas dito na, dapat ikulong na. Ngayon, tingnan natin. Pero pinagkakataka ko rin kasi, bakit naman inaprubahan ng mga kasamahan ni Kiko Pangilinan? Mga sandamukal din ng mga pulpul ng mga senador. Di ba? Kung makabanat siya kay Kiko Pangilinan, wagas. Wagas na wagas. Ang tapang-tapang. Akala mo sobrang tapang ha? Tingnan nyo. Diyos ko po. Gusto ko lamang pong Ngayon na magkaalyado na sila ni Kiko Pangilinan, ganito na siya katuta ng administrasyon. Patunayan ko sa'yo. Ito yung example ng isang tuta na senador. Noon, galit na galit, may prinsipyo. Ngayon, natuta na siya ng administrasyon, heto na yung sinabi niya. sabihin na tama naman po ang paggawa ng batas nitong Juvenile Justice Welfare Act dahil ito po ay alinsunod doon po sa pinirmahan natin sa United Nations Convention on the Rights of the Child na sinasabing hindi dapat babaan ang edad ng criminal responsibility. Hindi na raw dapat babaan. Ina, wala siyang isang salita. Mulat sa pulpala, talagang ganyan na siya. Diba yung kukwelyuhan, tas magsusorry. Si Risa Ontiveros, binanatan din yan. Grabe naman itong nilalang na to. Walang balls. Meron. Pero yung kaloob-looban ng balls, wala siya nun. Talaga tong mga to, kadiri kayo. Dati ayaw nyo, tapos ngayon gusto nyo na, pabor na kayo. Pero noon, kung makabatikos, grabe, wagas. Bilang miyembro po ng United Nations. Di ba? Yan ang sinabi ko. Ito yung mga tao, kagaya ni Erwin Tulfo, Anong silbi? na walang paninindigan, walang prinsipyo. Itong pagiging, anong tawag yun? Radio commentator ba siya noon? Pakitang tao. Nung sinabi niya ito, pakitang tao. Ngayon na senador na siya, kampi na siya sa administrasyon, at alam niyo naman, ang dilawan at ang administrasyon, sanay puwersa na, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Kasi, Hangin na talaga. Iba siguro nagagawa. Kung totoo lahat yung sinasabi ng 18 Marines, ganun nga siguro. Pero ako hindi ko ipagpapalit yung tangal ko, sarili ko. Kasi may takot ako sa Diyos eh. Halimbawa, sabihin sa akin, Oy, ikaw, vlogger ka, di ba? Duterte vlogger ka, di ba? Gusto mo nagbablog ka ng Duterte. Bigyan kita 3 milyon. So, kung wala ako sa tamang pag-iisip, maaalog ako nun. Maaalog ako. Kahit 500,000 lang, mababago na, di ba? Marami ka utang. Ako, bayad tayo. Guguluhin lang yan yung sarili ninyo, mga kapatid. Lagi niyong tatandaan, may Diyos po tayo. Kapag kumampi ka sa masama, mahirap magpaliwanag sa Panginoon. Pag dumating na yung paghukom at nasa harapan ka na, sasabihin mo, kasi po, kaya ko lang naman po ginawa yun kasi gipit po ako eh. Sabihin mo sa Panginoon, sasabihin ng Diyos sa'yo, sige, dahil gipit ka, ilalagay na kita doon sa nagbabagang apoy asupre. Magsama-sama kayo, mga
gipit. Nagsama-sama kayong mga masasamang tao, di ba? Mahirap yun. Dinadaan lang natin sa biro, pero mga kapatid, kapag ka may konting knowledge ka sa Biblia at naniniwala kang may Diyos, hindi ka kakampi sa masama. Itong pera ninyo dito, pagka namatay kayo, hindi nyo yan dadalin sa langit. Pagdating sa langit, hindi mo pwedeng, ito, 500,000, isingit mo naman ako, papuntang langit. Oh. Walang ganon. Pagdating doon, hindi mo madadala pera mo. Walang palakasan doon. Walang lagayan doon. Walang under the table doon. Boss, San Pedro. Pwede ba? Ano mo na lang to, no? Singit mo naman to, yung pamilya namin. Singit mo ako. Kahit sa gutter lang ako, kahit doon lang ako sa gate ng langit. Pwede na ako doon, wag lang po sa impyerno, no? Hindi pwede. Kailangan sa impyerno ka. Hindi ka mamamatay. Habang buhay mong pagsisisihan ang pangungurakot mo at pagkampi sa masama. Alam mo nang ang bawal ang ginagawa mo. Ginagawa mo pa rin. Alam mo na ang kakahantungan, pero hindi ka natakot. Ngayon, ako naman ang gaganti. Lalangoy kayo sa dagat-dagatang apoy habang buhay. Malalasap ninyo ang sakit ng parusa ko. Yari sila doon, mga kapatid. Okay, siguro wala na tayong oras. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung trip nyo na katulad ng ganito na may kasamang reaction video habang nanonood tayo, nagkukwentuhan tayo, samahan nyo po ako lagi, mga kapatid. Siyempre, ipapakita ko pa rin sa inyo yung ating naging survey. Hindi po tayo magsasawang mag-survey araw-araw kasi yung iba sinasabi nila fake news daw. Paano magiging fake news eh? Totoo naman ang sinasabi dito, no? O ayan, nagtanong ako, sabi, pinakakinaiinisan mo pero madalas tinatawanan mo. Walang fake survey dito, lahat legit. Sabi ko ng ganun, o. Pinakainaiinisan kasi kaka-upload ko lang to kanina or 3 hours kung anong oras yung man to mapanood. 3 hours ago sa akin, 996 votes. O, si Castro talaga, yung parang mo sila. Okay, kay Kubarsaga, may 11%. Oh. Wow. At ito pa, i-review pa natin. Ito po, sabi nila fake news daw ang survey ko. Sabi ko ng ganun. Kasalanan ko ba ang gusto ng mga subscriber ko ay ang mga Duterte? Sige nga, tanungin ulit natin. Sino ang presidente mo sa 2028? 6,600K. 6.6K votes, mga kapatid. 96% ang gusto pa rin nila si BP Sara. Wala na. Lusaw na kayo dito. Aaraw-arawin natin yan. Magka-attendance po tayo sa ating mga subscriber. Kaya kayo mag-subscribe na rin kayo, mga kapatid. Para pagdating sa mga eleksyon, ipapakita natin to lahat. Hindi po tayo madadaya. Kasi dito sa atin, mga kapatid, raw. Ano bang hilaw, no? Hindi po niluluto dito, hindi ini-edit. Lahat po, bawat click nila dyan, BP Sara Duterte, isang boto yon. Kita nyo talagang iwan na iwan, no? Si Rapi Tulfo, 2%. Si Martin Romualdez, naka 1% pa, no? Si Risa Ontiveros, 2%. Pucha, ayaw na sa inyo ng mga tao. Ayaw na sa inyo, kaya kung sa inyo, wala no? Ganyan yung gusto kayong makilala dito sa Earth. Isang beses ka lang mabubuhay, pero kinengkoy mo pa yung sarili mo. Yan ang gusto ninyo, no? Okay, maraming salamat po sa inyong panonood.